Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At ang topic natin ngayon ay paano i-upgrade at palakasin ang amplifier mo. Ano nga ba ang ginagawa pag ina-upgrade ang isang amplifier? Ano-ano ang mga paraan sa pag-upgrade nito? At ano-ano ang advantage at disadvantage sa paggawa nito? Alam ko maraming gustong lumakas ang kanilang amplifier. Isa-isahin po natin yan. Tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Ngayon, balik na tayo sa ating topic. Paano palakasin ang amplifier? Ito ang tinatawag nila na amplifier upgrade. Ano nga ba ang ginagawa pag ina-upgrade ang amplifier? Pag sinabing upgrade, ito ay paraan para palakasin, patibayin at pataasin ang output wattage ng isang amplifier para makahandle siya ng mas malaking load o speaker. Kadalasan ang ginagawa pag ina-upgrade ay minomodify, dinadagdagan, pinapalitan at pinapalakihan ang mga piyesa na nagbibigay lakas sa amplifier. Ang tanong, ano-ano ang mga paraan sa pag-upgrade ng amplifier? Una at pinaka-importante sa lahat, power supply o transformer. Importante ito kasi ito ang nagsusupply ng voltahe sa ating amplifier. In short, dito galing ang lakas ng ating amplifier. Mas malaki ang transformer, mas malakas ang amplifier. Kaya ito ang pinaka-importante sa pag-upgrade. Ang ginagawa po ay tinataasan ang secondary supply ng ating amplifier. Halimbawa, ang amplifier ay may 50-050 volt AC secondary output. Tataasan nila ito at gagawing 80-080 volt AC. Para maabot ito, dinadagdagan nila ang winding or minsan pinapalitan nila ang buong secondary ng mas malaking wire gauge at saka i-rewind nila hanggang maabot ang desired voltage. Kung mas madami naman ang budget, pinapalitan ang mismong buong transformer ng mas malaking transformer. At dahil mas mataas na ang voltage output ng transformer, isa pang bagay na dapat i-upgrade ay ang filter capacitors. Dahil ang capacitor po ay may maximum voltage na kayang i-handle. Pag lumapas po dito, maaaring masisira at sumabog yung capacitor. Kaya dapat mas mataas ang voltage rating ng capacitor kaysa sa output ng secondary ng transformer kung i-convert mo ito sa DC. Dahil DC yung rating ng capacitor at AC naman yung output ng transformer. Kaya kung mapapansin mo, pag ina-upgrade, pinapalitan nila ng mas malaking caps o dinadagdagan at sinisiris parallel para makahandle ng mas mataas na voltage at ma-maintain yung capacitance na required ng amplifier. At dahil nga in-upgrade ang amplifier, mas malaki na ang required nito. Ngayon, na-upgrade na yung power supply section, yung transformer, tsaka yung capacitor, punta naman tayo sa mainboard ng amplifier na siyang nagtatrabaho ng amplification process. At dahil mataas na ang voltage na sumusupply dito, may mga piyesa na hindi na kayang i-handle ang mataas na voltahe. Kaya kailangan itong palitan para ma-handle yung voltage na in-upgrade mo sa power supply section. At kailangan din po ito i-calibrate para maging stable siya at reliable. Kahit gamitin mo ng babaran, walang magiging problema. Kasi kapag di po ito na-calibrate ng maayos, maaari itong masira agad at maaari pang madamay pati yung speaker mo. Kasi di na-calibrate ng maayos ang biasing at DC offset ng amplifier na nagbago dahil sa pagtaas ng voltahe. Kaya minsan, ang iba ginagawa ay nagti-change board na lang. Meaning, pinapalitan nila ng buo yung lumang board. Tapos maglalagay sila ng bagong board na compatible sa in-upgrade na power supply. Marami na po ngayong DIY board na gawa ng mga master DIYers natin dyan. Shoutout nga pala sa inyo mga master. Kaya kung nagpaplano kayong mag-upgrade at kailangan nyo ng board, PM nyo lang po ako para mahanapan ko po kayo ng board na angkop sa inyong pangangailangan. Marami po tayo niyan. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami niyan. Good quality na, presyong kaibigan pa.
Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Haha. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo, COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At ang susunod na pyesa na ina-upgrade sa amplifier ay ang power transistor. Dahil na-upgrade na ang power supply at mainboard, kailangan din i-upgrade ang final output transistor. Dapat ang specs nito ay pasok sa voltage na in-upgrade sa power supply at mainboard. Kasi maaari itong mag-breakdown kung sumobra na sa maximum handling niya ang voltahe. Pero kung pasok pa rin naman sa specs ng stock na transistor, maaari itong dagdagan lang para maging mas matibay at mas maganda ang heat dissipation. At speaking of heat dissipation, dapat i-upgrade din ang cooling system ng amplifier. Dahil mataas ang voltage, maaaring maging mainitin din ang amplifier. Kaya mas maigi kung i-upgrade ang cooling system ng amplifier. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng malaking heatsink or magdagdag ng fan. Para kahit ilang oras gamitin ang amplifier, maintain ang init nito at maiwasan ang overheat ng mga pyesa. At lahat ng ito ay dapat gawin para makonsider na full upgrade at ma-maximize ang potential sa pag-upgrade ng amplifier mo. Kasi pag isa lang dito ang ginawa, partial upgrade lang ito. Maaring lumakas nga ang amplifier mo pero di tulad ng full upgrade. At ngayon, alam na natin ang mga paraan sa pag-upgrade ng amplifier. Punta naman tayo sa advantage at disadvantage ng pag-upgrade ng isang amplifier. Ang advantage dito ay di mo na kailangan pang bumili ng bagong amplifier. Yung lumang amplifier mo, pwede mo pa ipa-upgrade. Hassle din kasi minsan magbenta ng amplifier dahil minsan sobra namang binabarat ng ibang buyer. Kaya mas pinipili ng iba, ipa-upgrade na lang ito. At kung ikaw naman ay nagdi-DIY, mas maganda sa pakiramdam pag ikaw ang nag-upgrade at mas matututo ka sa pag-assemble at troubleshooting ng amplifier. Ang disadvantage lang ng pag-upgrade ng amplifier ay ang presyo. Minsan mas mahal pa magpa-upgrade kaysa bumili ng bagong amplifier. Kaya yung iba na praktikal, mas pinipili pa na bumili ng bago kaysa magpa-upgrade. Puwera na lang kung ikaw ang gagawa. Doon, mas makakatipid ka talaga. At ngayon, kung papipilian kayo, pa-upgrade or bumili ng bago, pa-comment na lang kung ano ang mas prefer nyo para makatulong sa pag-decide ng mga baguhan nating mga ka-industriya dyan. At hanggang dito na lang po muna ang ating video. At palagi ko paalala, pag may mali po akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap po ako ng kamalian. Hindi po ako perpekto. Ako po ay tao lang, nagkakamali din. At salamat sa walang sawang tiwala at suporta. At para sa mga nagpapa-shoutout, sa live video ko na lang po kayo isa-shoutout lahat. Pasensya na po. At sa mga may katanungan, pasensya na din. Hindi ko po kayo masagot lahat. Limited po kasi ang aking internet connection. Ako po kasi ay naglalayag pa ngayon sa karagatan. O siya, salamat ulit sa inyo. God bless sa ating lahat. At magkita na naman tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.